Ito na naman ang inyong lolo. Magandang araw sa inyo. Dito lalo na sa mga taga-subaybay dito sa vlog ni Mari Lasing at ang kanyang pamilya. Si David at ang kanyang kaisa-isang anak na Sylvester na nagdiwa nga ng kanyang ika-6 na kaarawan for the first time dyan sa kanilang bagong bahay. So makikita natin masayang-masaya si Sylvester, si Bester. Masayang-masaya sila siyempre pagdiriwang yan eh. At napaganda ng vibes, talagang positive vibes lang si Mariel. Hindi siya nag-vlog tungkol sa nagkasakit ng kanyang nanay, tatay, etc. Hindi siya masyadong nagde-dwell doon. Yung mga negative, parang hindi niya masyadong pinapasok sa kanyang vlog na ito. Kaya napakaganda ang panoorin ng kanyang mga vlogs. Actually, marami tayo sinusubaybayan na ganitong may mga asawang foreigner tulad ng Pinoy. Meron tayo ngayong taga Czech Republic, si Japit Boy, si Hana, si Sofia, mag-anak yun. Pinapanood din natin si marami pang iba ayos ito. So, maganda ang pagpapalaki ng mag-asawa. Talagang maganda ang paglaki ni Sylvester. Hindi siya na humali sa mga gadget. Hindi na nila sinanay sa mga gadget si Sylvester or Bester kung tawagin ni Mariel. At talagang masaya na siya sa libro. So ito magandang pagpapalaki. Makikita natin dito, nasa ganito, sa ating panahon ngayon, napaka-moderno, pwede pa palang magpalaki ng bata, simple. Hindi spoiled, considering na isang anak lang siya pero hindi siya spoiled at masaya na siya sa mga simpleng bagay. Ito ang magandang pagpapalaki. Di ba usual kapag nakikita natin na ang mga foreigner kasi usually lalo talaki mahilig sa mga gimmick, mga pag-iinom, mga barkada, pero ito si David kakaiba siya. Talagang parang yung mga simpleng mga Pilipino din, parang ganoon na kanya ugali. So, talagang swak silang dalawa ni Mariel na palaki nila ng maganda ang mga bata. So, yun po, patuloy natin subaybayan ang pagpapalaki kay Sylvester ng napaka-ideal na mag-asawang ito, si Mariel at si David. At makikita natin, dito natin makakuha tayo ng mga magagandang halimbawa, mga simpleng pamumuhay, hindi pinagmamalaki ang mga karangyaan. Kasi alam ko dito kay Mariel nakabili din to ng lupa doon sa kanilang lugar, kung hindi ako nagkakabali sa Siargao. Yun ang yung huling uwi niya sa Pilipinas, alam ko yun ang inaayos niya, mga papeles doon. Pero hindi na niya ibinlag yun. Abangan din natin, baka ibablog niya balang araw tungkol doon. So yun, marami silang naipundar na. Ganda, pero simple lang. Hindi siya tulad ng ibang mga vlogger na yung asenso ipino-flaunt ng kanilang mga pag-aari, mga branded clothes, branded watches, branded bags, branded shoes. Si Mariel talaga ay kahit ay patuloy siyang umaangat, ay hindi siya nagbabago. Pa rin, level-headed pa rin sila. Napakagandang halimbawa po nito sa mga Pilipino nagsusumika. Shout out sa lahat ng mga Pilipino nasa abroad, nabubuhay doon. Shout out din sa aking pamangkin at ang kanyang asawa at anak, si Christian Serrano, ang kanyang asawa si Rona at ang kanilang isang anak na si Pia. Narito naman sila sa Chicago. So yun po, magandang araw sa ating lahat. Patuloy po tayong sumama sa journey ito ng pamilya ni Mari Lasing. Napakalaki po ng matutunan dito. Approve. So, yun pa isa nating magandang aral na natunan kay Mari Lasing na kapag ikaw talaga mayroon ng asawa, ang iyong focus dapat ay sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak. At bagamat tumutulong ka pa rin, hindi man ibig sabihin ipababayaan mo yung pamilya, mga magulang, kapatid. Kung kaya mo pa rin naman tumulong. Ginagawa naman ni Mari Lasing yan. Pero as much as possible talaga, priority mo na yung pamilya. Yan na yan. Diyan ka na mag-concentrate. Ang focus mo dapat, kung ikaw may anak na, focus ka na lang sa iyong anak. Yun ay yung ikangay pagfokusan ng iyong ikangay energy at ng iyong pagsuporta ngayon. Kung may labis naman yun, hindi naman masamang tumulong pa rin sa mga magulang at mga kapatid kung sila nangangailangan. Pero kung hindi naman, magiging kumbaga parang bisyo na lang yung tatanggapin sa iyo, pambisyo na lang, hindi naman maganda yun. So muli, yan ang ating natunan kay Mari Lasing. Focus sa pamilya, focus sa anak, at for positivity lang. Hindi siya nagbablog ng mga negative, talaga lagi lang siyang masaya. Although kinikwento niya yun pag natapos na yung pag may pagsubok sa dinaanan, kinikwento na lang yun ng pahapiyaw sa kanyang vlog. Pero yung tututok siya ng pagbablog doon, may nagkasakit, tututukan niya, hindi masyadong gano'n ang vlog ni Mari Lasing. Kaya masarap siyang panoorin, lalo na ngayon. Ang dami mga issues sa Pilipinas. Talagang gusto mong makahinga ng konti. Talagang kung gusto mong malibang at kalimutan mo na itong mga masasalimuot na nagaganap sa Pilipinas, lalo sa panahon ito, panoodin mo na lang si Mari Lasing. At iba pang mga vlogger na kahit pa paano magdudulot sa iyo ng ngiti. Iyon po lamang.